ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na kinakasabikan tayong makitang muli. Gaano man katagal o kaiksi ang panahon na nagkahiwalay. Subalit may mga tao na nanaisin mo nang hindi na namang makita kahit na sobrang tagal nyo nang hindi nagkasama. Ikaw kabarangay, sino ang taong gusto mo at ayaw mo nang makita? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang mga tagapakinig ng Barangay Love Stories? Nais ko pong ibahagi ang kwento ko at sana ay kapulutan din po ng aral. Ako po si Milet, 39 years old na sa kasalukuyan at nangyari ang kwento ko noong 25 years old pa lamang ako. 14 na taon na ang nakakalipas. Matagal na po ang kwento ko pero gusto ko rin po sanang maibahagi. Noong pong panahon na yon ay mahilig po akong mag-buy and sell. Kahit maliit po ang kikitain ko ay tinutuloy ko pa rin dahil gusto ko naman po talagang gawin yon. Hilig ko na rin po kasi. Para sa akin ay tiyaga lang at lalaki din ang negosyo ko at balang araw ay kikita din ng malaki. May nanligaw po sa akin noong 23 years old ako. Siya po si Homer. Empleyado naman po siya ng isang malaking kumpanya noong panahon na yon. Mabait po si Homer kaya nahulog din ang loob ko sa kanya at naging magkarelasyon kami. Makalipas naman ang isang taon ay nagpakasal kaming dalawa. Noong po nanligaw siya sa akin ay inisip ko na hindi pa ako handa. Pero doon po talaga nauwi ang lahat, Papa Dudut. Naging maganda naman po ang relasyon namin. Masaya kami at walang oras na sinayang para maiparamdam namin sa isa't isa ang pagmamahal namin. Pero hayaan niyo munang simulan ko ang lahat sa pagkakakilala namin para mas makilala niyo pa kami ni Homer. Nagawi po ako sa opisina nila dahil sa imbitasyon ng isang katrabaho niya. Dahil nga po sa negosyo kong buy and sell at doon na kami unang nagkakilala. Hindi ko pa kabisadong opisina nila kaya medyo kinakapa ko pa kung saan ang kinakaroonan ng pakay kong tao nang bigla kong lapitan ni Homer, Papa Dudut. Hello, Ha? Hi. may paglilingkod ba ako sa'yo? Ha? Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman sa bihis mo parang ikaw ang may-ari nitong kumpanya kaya nakakahiyang sa'yo ako magtanong. Bakit naman nakakahiya? Ibig mong sabihin, ikaw nga ang may-ari nitong kumpanya? Hindi. Ikaw niloloko mo ko. Hindi Hindi kita lolokohin. Seryoso ako sa'yo. Okay. Teka, ano? Anong sabi mo? Sabi ko anong maipaglilingkod ko sa'yo. Hinahanap ko kasi si Mr. De La Paz. Nasa meeting pa siya. Ganun ba? Okay lang, maaga lang talaga ako dumating sa usapan namin. Mabuti pa, doon na muna tayo sa kantin. Magkape tayo. Nako, mura lang ba mga tinda dito? Kasi ang laki ng opisina parang mamahalin ng mga tinda sa kantin. Mura lang, tsaka sagot ko naman eh. Ano? Wag na, nakakahiya. Ayos lang, total magkakape din naman ako. Hindi pa nga tayo magkakilala, ililibre mo na ako. Ay, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Kasi naman, na-mesmerize ako sa ganda mo eh. Palabiro ka pala talaga. Nako, totoo no? By the way, ako si Homer. Ako naman si Milet. O ayan, magkakilala na tayo. Kaya pwede na kitang ilibre. Ikaw talaga, sige na nga. Baka isipin mo suplada ako pag tumanggi ako eh. Yan! Tara na! Saan ba? Dito, tara. Ang laki nitong opisina, no? Oo,
Nung bago nga ako dito, naliligaw pa ako eh. Ilang taon ka na dito? 5 taon na. Intern lang ako dati tapos inabsorb na ako ng opisina. Nako, magaling ka siguro. Sakto lang. Humble ka pa. Teka nga pala, ano bang kailangan mo kay Mr. De La Paz? Baka magalit yun pag nakitang magkasama tayo. Nako, bakit naman siya magagalit? Hindi ba siya nanliligaw sa'yo? Si Mr. De La Paz? Hindi customer ko siya. May binibenta kasi akong alahas. Ah, okay. Good. Bakit? Tsaka na, baka isipin mo hambog ako eh. Bakit naman? Kasi kung sasabihin ko na crush kita, baka mahambugan ka sa akin. Kaya itatago ko na lang muna. Sinabi mo na eh. Nasabi ko ba? Oo no, nakakainis ka. So anong sagot? Sagot? Sa tanong ko, Wala ka namang tinatanong kung pwede ba akong manligaw. Ikaw pala biro ka talaga. Seryoso nga, Grabe, ang bilis naman. manliligaw pa lang naman eh. Nako, mas mabuting kilalanin na muna natin ang isa't isa. Malay mo ba kung masama ang ugali ko? Mukhang hindi naman. Paano ka naman nakakasiguro? Ramdam ko. Gaya ng tindi ng nararamdaman ko sa'yo. Ayan, dinadaan mo na naman ako sa bilis Huwag ka mapipikon ha. Handa ako maghintay. Basta papayagan mo lang ako na manligaw. Paano kung may asawa na ako? Ha? May asawa ka na? Wala. Papadudot nakipagkwentuhan lamang ako kay Homer noong araw na yon kasi nakakahiya naman na hindi ko siya pansinin o iwasan ko siya dahil wala naman siyang ginagawa sa akin. Makulit si Homer pero hindi yung kulit na nakakaasar. Palabiro siya kaya ako naman na mababaw ang tawa ay walang pinalampas sa mga jokes niya. May paraan si Homer kung papaano niya makukuha ang sagot sa mga tanong niya. Ewan nga kung magaling ba talaga siya o mahina lamang ako, kaya kada tanong niya ay sinasagot ko na kaagad. Hindi doon natapos sa mga usapan namin ni Homer, Papadudot, dahil tinanong niya kaagad kung pwede daw ba siyang dumalaw sa amin. Ako naman kahit nagdadalawang isip ay napa-oo. Sa kanya tinanong kung saan ako nakatira. Late ko na naisip na naisahan niya ako kasi dapat tinanong niya muna kung saan ako nakatira bago siya nagtanong kung pwede ba siyang dumalaw. Pero hinayaan ko na lamang kasi masigasig talaga si Homer. Habang tumatagal ay mas nararamdaman ko naman na totoo siyang tao. Hindi siya manloloko dahil lahat ng sinabi niya ay tinupad niya, Papadudot. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Ilang buwan din ang lumipas at walang nagbago kay Homer. Hanggang isang araw, nangyayain niya akong lumabas, Papadudot. Kain ka lang ha. Sobra ka na. Ha? Bakit? Kasi pinapataba mo na yata ako eh. Hindi ka naman tabain. Kasi sa tagal na nating lumalabas, hindi ka naman nagbabago. Talaga ba? Oo, parang ako. Hindi magbabago. Ayan ka na naman sa mga pagka-cheesy mo Totoo naman ang sinasabi ko eh. Oo na nga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Uy, wag kang ganyan. Mabuti na yung sigurado. Kasi baka iniisip mo pala, niloloko lang kita. Grabe ka, hindi naman. Ibig sabihin naniniwala ka sa akin? Ha? Oo. Ano? Oo. Hindi kita madinig. Nakakainis ka, oo nga. Uy, napipikon. Hindi hindi kaya ako pikon. Hindi nga. Hindi nga. We, Nakakapikon ka naman eh. okay Tam, napipikon ka sa akin eh. Ngayon lang. Sorry na. Uy, hindi ako galit Ewan kahit makulit ka, hindi ako nagagalit sa'yo. Bakit? Ewan ko nga. Imposible. Anong imposible? Imposibleng hindi mo alam. Ang alin? Kung bakit hindi ka naiinis sa akin. Nagugulahan na ako sa pinag-uusapan natin. Sorry, sana huwag ka magagalit sa akin. Hindi mabait ka naman eh. Uy, salamat. Uy, baka lumaki ang ulo mo Siyempre, basta galing sa'yo, alam kong totoo.
Nako, parang alam ko nang idudugtong mo dyan. Ano? Na kasing totoo ka ng pagmamahal mo sa akin. Predictable na ba ako? Hindi naman, may pattern lang. Ha? Hindi tayo matutunawan sa pagkain nito sinasabayan kasi natin ng tawa. Oo nga. Sige, kain ka pa. May gusto ka pa bang iba? Ayan ka na naman sapat na tong in-order mo. Sapat na din na makita lang kita. Sabi ko na nga ba Pero seryoso, matagal na din naman tayong lumalabas. Nag-uusap. Matagal na ako naliligaw. Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Alam mo na din kung gaano kita kamahal. Sana sagutin mo na ako. Pero, Pero ano? kasi, Ano? Anong ano? Oo. Anong oo? Oo na nga. Ano? Talaga? Sinasagot mo na ako? Papadudot nahiya ako bigla kasi napasigaw si Homer nang sagutin ko siya. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko ay pareho lang kami ng nararamdaman. Masayang masaya din ako nang sagutin ko siya. Mahal ko na talaga si Homer at wala akong duda doon. Matapos ang araw na yon, kung dati ay magkasabay lamang kaming maglakad. Nang mga sumunod na pagkikita namin, ay hinahawakan na niya ang kamay ko habang naglalakad. Hindi na ako naiilang kasi sinagot ko na naman siya, Papa Dudut. Pero matapos ko siyang sagutin ay umakyat na ang level ng mga tanong ni Homer. Sa totoo lang ay hindi na nga tanong kundi pagyayaya na. Gusto na ni Homer na magpakasal kami. Gusto na niya na magsama na kami, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon, kahit na sobrang mahal na mahal ko na siya, ay sinabihan ko siya na pag-isipan ng mabuti ang bagay na yon at huwag kaming magpadalos-dalos. Medyo nalungkot siya pero hindi naman siya nagalit. Masaya pa din kami noong buong araw na yon. Nakapamasyal, nakakain at nakapagkwentuhan. Pero hindi ko akalain noong gabi na yon ay may iba palang iniisip si Homer. Hindi ko napansin pero ipinasok pala niya ang kotse niya sa loob ng isang motel. Nasa loob na kami ng motel nang mapansin ko, una ay nagulat ako. Natakot at saka nakaramdam ng galit. Papadudot na sampal ko si Homer at saka ako dali-daling lumabas ng kotse niya at naglakad papalabas sa lugar na yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko akalain na ipapasok niya ako sa lugar na yon nang hindi man lamang ako tinatanong. Papadudot, kahit mahal na mahal ko siya ay nakakagalit na parang wala siyang respeto sa akin. Hindi porke sinagot ko siya ay kasama na yon sa pag-oo ko sa kanya, Papadudot. Siguro sobrang nagulat din siya sa sampal ko kasi noong lumabas ako ay ang tagal niya bago humabol sa akin. Siguro napahiya din siya sa ginawa niya. Papadudot, nagmakaawa si Homer noon at humingi ng tawad. Hindi ako kumikibo at wala naman akong ginagawa o sinasabi pero siguro sobrang guilty niya ay napaiyak siya habang humihingi ng tawad. Ramdam ko ang pagiging sincero niya sa paghingi ng tawad kaya dahil na rin siguro sa pagmamahal ko sa kanya ay pinatawad ko siya, Papadudot. Bumalik kami sa kotse at umalis sa lugar na yon. Hindi pa din tumigil si Homer sa paghingi ng tawad at nagmamakaawa na huwag akong magalit sa kanya. Para matapos na ay sinabi ko ang laman ng dibdib ko. Sinabi ko ang galit ko at saka ko sinundan ang pagsasabi na hindi namin dapat gawin ang bagay na yon hanggang sa hindi kami nakakasal. Sumang-ayon naman si Homer habang humihingi pa rin ng tawad sa akin, Papadudot. Sorry, Milet. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ano bang pumasok sa utak mo?
Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Nawawalan ka na ba ng respeto sa akin? Hindi mangyayari yun. Naisip mo ba na mangyayari to nung inisip mong ipasok ako sa lugar na yon? Hindi ako nag-iisip. Patawad. Nag-uusap naman tayo. Mas maiintindihan ko pa kung tinanong mo eh. Kaso yung basta mo na lang ako dinala doon? Hindi na mauulit. Hindi na talaga. Kasi kung uulitin mo pa ang ganon, siguro maglayo na lang tayo. Wag naman, Milet. Kakalimutan ko ang gabing to ah. Buburahin ko siya sa isip ko. Salamat, Milet. Pero kung maulit ito, kung may magawa ka pang tulad nito, magkalimutan na tayo. Pinapangako ko. Hindi na mauulit kahit kailan. Sinabihan na kita na hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na yun hanggang hindi tayo kasal. Oo. Ano bang mga plano mo? Sabihin mo na para alam ko kung saan ako lulugar. Hindi na kita pipilitin sa mga ayaw mo. Hihintayin ko na lang kung anong desisyon mo. Nakakausap mo naman ako kaya sabihin mo na lang ang mga nasa isip mo para mapag-usapan natin. Mas maganda yung nag-uusap kaysa naghuhulaan. Oo. O bakit ang tipid mo magsalita? Nahihiya ako sa ginawa ko. Madali lang kalimutan ng pagkakamali basta wag nang uulitin. Hindi na talaga. Kung ganyan ka magsalita, mas maaalala ko pa yung pangit na nangyari eh. Anong gagawin ko? Nakahingi ka na ng tawad. Nangako ka nang hindi na uulitin yon kaya ibalik mo na yung dating ikaw para mawala na yung tensyon na nangyari. Hindi ko alam kung paano bumawi. Ako na nga nagsasabi, kalimutan mo na at wag nang ulitin kaya bumalik na tayo sa dati. Oo. Anong oo? Salamat. Hindi yan ang gusto kong marinig. Yung palabirong ikaw ang gusto kong makausap ngayon. Mahal kita, Milet. Yan ang biro mo? Hindi biro yun. Gusto ko lang sabihin. Alam ko naman na mahal mo ko kaya bumalik ka na sa dati. Sige, pero pwede ba maya-maya na lang? Sige, naiintindihan kita. Salamat, Milet. Salamat sa lahat. Salamat din. Ha? Saan? Salamat at hindi mo pinilit ang gusto mo. Salamat at naintindihan mo ko. Oo. Nawala lang ako sa sarili ko. May gagawin ka ba bukas? Wala. Punta tayo ng simbahan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Anong gagawin natin sa simbahan? Magsuswimming. Ha? Natural magsisimba kasi linggo bukas. Akala ko. Ano naman yung akala mo? Wala. Sabihin mo na kasi baka yan na ang dahilan ng ikakagalit ko. Kasi Ano? akala ko magpapakasal na tayo eh. Ano? Papadudot mabuti na din at nangyari ang mga nangyari dahil simula noon ay mas lalong naging marespeto si Homer. Iniwasan niyang sumama ang loob ko. Hindi naman sa pabor lahat sa akin ang mga ginagawa niya pero ibinabalik ko din naman lahat ng pagmamahal niya. Iniiwasan namin ang magkatampuhan. Pag may napansin ang bawat isa ay itinatama agad namin. Naging mas swabe ang relasyon namin. Dahil bukod sa pagmamahalan ay sobra na ang naging respeto namin sa isa't isa, Papa Dudut. Matapos ang pangit na gabing yon ay parang nagumpisang muli si Homer sa panliligaw at parang kinukuha niya muli ang loob ko para mahalin ko siya ng gaya ng dati. Sa totoo lang ay hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ayaw ko lang uli kasi na masyado niyang maging kampante kaya may mga restrictions pa din ako sa kanya, Papa Dudut. Minsan nga ay masyado ng OA ang pagiging marespeto ni Homer kaya sinasabihan ko siya na maging totoo lang kami sa isa't isa. Kaya masasabi ko na mas lalong tumibay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Okay ka na ba? Oo, Tara na. tara. Uwi na ba agad tayo? Oo, Ayaw mo ba munang kumain? may niluto ako sa bahay, doon na tayo kumain. Ayaw mong dumaan muna sa bake shop? May ginawa akong kakanin sa bahay. Tsaka na tayo mag-cake. Sige. Pero teka,
May gusto ka bang bilhin sa bake shop? Tara, daan na tayo. Wala naman. Akala ko lang may gusto ka eh. Sure ka? Oo, Niluto kong paborito mo. seafood pasta? Oo. Alam mo gumawa nun? Syempre inaral ko. Para sa akin? Hindi, para sa kapitbahay. Ha? Syempre para sa'yo. Inaral ko lahat ng paborito mo. Pero hindi ko naman sabay-sabay lulutuin. Wow! Nakaka-excite naman yan. Unang beses ko palang gumawa nun. Sana tama ang lasa. Kahit ano pang lasa nun, basta luto mo. Ay, wag ganun. Pag hindi masarap, sabihin mo para ma-improve ko ang sarili ko. Yes, ma'am. Gusto ko, alam ko lutuin ang lahat ng paborito mo para pag gusto mo kumain, hindi na natin kailangan pa lumabas. Kung sa bagay, maganda yan. Sa tinagal-tagal ba naman nating lumalabas, alam ko na lahat ng paborito mong pagkain. Kailangan ko din palang aralin ng mga paborito mo. Hoy, hindi ganun yun ah. Walang gantihan dito, hindi porke alam kong gawin at iluto ang mga paborito mo dapat ganun ka na din. Hindi ba dapat ganun sa pagmamahalan? Dapat walang lihiman. Ayan, lumalalim ka na naman. Ikaw talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal din kita. Alam ko. Oy, yung mga mata mo sa kalsada. Sorry. Ikaw kasi. Bakit ako? Ang ganda mo kasi, kaya napapatingin ako sa'yo. Tumigil ka nga, ayan ka na naman. Teka nga, hindi pala kita inuobliga na aralin ng mga paborito kong pagkain ha? Mabuti na yung alam ko lahat para sa pagdating ng panahon. Ano naman yung panahon na yan? Pagkasal na tayo. Oo nga no, Siyempre, gusto kong mapagsilbihan naman kita. wag mo akong pagsilbihan. Ako dapat ang nagsisilbi sa'yo. Siyempre, mas magiging madalas ako dapat sa bahay para paglutuan ka. Well, masaya yun. Konting panahon na lang naman ang hihintayin natin. Konting panahon? Oo, konting panahon na lang, baka kasal na tayo. Oo nga no. Teka, ano bang sinasabi mo? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Bakit? Ano bang pagkakaintindi mo? Na magpapakasal na tayo? Handa ka na ba? Handa na! Handang-handa! O, edi magpakasal na tayo. Talaga? Oo nga. Woohoo! Uy, nagmamaneho ka. Ay, sorry! Papadudot matagal na rin naman ang relasyon namin kaya ako na din mismo ang nagsabi kay Homer na magpakasal na kami. Total sa nararamdaman namin na pagmamahal sa isa't isa ay doon din naman papunta yon, Papadudot. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami pareho at maayos naman ang kabuhayan namin. May trabaho siya at may negosyo ako. Kaya handa na kami. Nangyari na nga ang kasalan, hindi ganon kagarbo pero siniguro namin na masaya at memorable. Nandun lahat ng mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak at kaibigan. Lahat sila ay masaya para sa amin at kami naman ni Homer ay walang paglagyan. Ang saya sa nangyayaring yon. Saan pa ba naman mauuwi ang lahat pagkatapos ng kasal kundi sa naudlot na kagustuhan ni Homer noon. Diretso kami sa honeymoon pagkatapos ng reception. Kasal na kami kaya yun na ang katuparan ng pangako ko kay Homer. Naganap na nga po ang lahat ng gabing yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya ng sinabi ko ay walang paglagyan ng saya naming dalawa ni Homer. Gaya ng sinabi ko ay palagi ko siyang ipinagluluto na mga paborito niyang kainin. Marami din akong iba pang mga inaral para naman hindi magsawa si Homer dahil hindi pa ulit-ulit ang luto ko. Kung nung unang niyaya ako ni Homer sa motel noon ay muntik na kaming magkasira. Sa mga sumunod na pagkakataon ng pagyayaya niya ay napagbibigyan ko na siya, Papadudot. Napag-usapan naman din namin na kapag pagod kami ay hindi namin pipilitin ang isa't isa. Laging kinukwento ni Homer na sana ang unang anak namin ay lalaki. Pero kung babae man daw ay ayos naman din sa kanya. Pero hiling niya na lalaki muna sana. Lagi niya din sinasabi na kahit hanggang 3 o 4 na anak daw ang magkaroon kami. Pero ako pa rin daw ang magdedesisyon. Lumipas nga ang mahigit 6 na buwan na nagsisiping kami ay parang hindi pa rin ako
nabubuntis. Nagtataka ako pero mas nagtataka si Homer. Tinanong pa niya kung umiinom ako ng contraceptive. Sinabi ko naman ay hindi, Papa Dudut. Milet, mag-usap nga tayo. Tungkol saan? Tinatanong mo pa. Sandali Homer, galit ka ba? Hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Hindi kita maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? Teka nga, ang gulo ng usapan na to. Tungkol saan ba to? Tungkol sa'yo. Ano? Ano bang ginagawa mo? Ano ba Homer? Huwag mo nga akong lituhin. Ano bang sinasabi mo? Sige, wala akong sasabihin. Ikaw, may sasabihin ka ba? Sasabihin ano? Please naman Milet, umamin ka na. Ano bang aaminin ko? Sabi mo dati walang lihiman. Wala nga akong nililihim sa'yo. Akala ko mahal mo ako. Mahal kita. Sinusumpa ko yan. Bakit mo pinipigilan ang gusto ko? Wala akong pinipigilan. Kung maaari nga lang lahat ng sabihin mo, oo na lang ako. Kaso minsan kailangang humindi eh. Ayun, Ano? Anong ayun? kaya pala ayaw mo kong pagbigyan. Homer naman, seryoso ka ba o kinukulit mo na naman ako? Mukha ba ako nagbibiro? Diretsuhin mo na ako. Bakit hindi ka pa nagbubuntis? Ha? Anong ha? Bakit? Hindi ko din alam, Homer. Anong hindi mo alam? Hindi. Niloloko mo ba ako? Hindi. Pwede ba yun? Pwede bang hindi mo alam katawan mo yan? Hindi ko nga alam. Umiinom ka nga ng pangontra. Hindi nga. Anong iniinom mo? Pampalaglag? Homer, ano ba yung sinasabi mo? Umiinom ka ng pampalaglag? Tigilan mo na yan. Sagutin mo tanong ko. Hindi ko gagawin yun. Pwes anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Mahigit 6 na buwan. 7 buwan na halos. Hindi ka ba nagbubuntis? Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Bakit hindi ka ba buntis? Ewan ko. Akala ko ba handa ka na? Ayaw mo pa bang magbuntis? Sinabi ko naman sa'yo na handa na ako ah. Gusto mo nang magbuntis, pero ayaw mo pang magkaanak? Sinabi ko na sa'yo ang sagot dyan. Napag-usapan na natin yan. Ulitin mong sinabi mo. Ano ba to, Homer? Gusto kong madinig sa'yo ang sinabi mo. Gusto ko na din magkaanak. Yun pala eh. Bakit mo kinukontra? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala nga akong ginagawa. Sige, pagbibigyan kita. Kung ano man yung ginagawa mo, tigilan mo na. Gusto ko na magkaanak. Ako din naman. Tigilan mo na yung panloloko mo. Hindi kita niloloko. Kung ganon, tara. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta sumama ka. Tara na. Papa Dudut, yun ang araw na hindi ko makakalimutan. Isinama ako ni Homer sa doktor. Pilit niya akong ipina-check up para malaman niya kung may ginagawa akong pagpipigil sa pagbubuntis. Pero ibang naging resulta na ikinagulat namin pareho. Hindi daw ako magkakaanak dahil wala akong kakayahang magbuntis. Hindi ko po niloko si Homer dahil hindi ko din po alam na may ganon pala akong kondisyon. Kitang-kita sa mukha ni Homer ang pagkabigo. Para siyang pinagsakluman ng langit at lupa sa mga narinig niya. Kung masakit sa kanya, hindi man lang niya naisip na mas masakit sa akin yon. Papa Dudut, imbis na damayan niya ako ay nakipaghiwalay siya sa akin nung mismong araw na yon. Munti ko ding hindi nakayanin ang pagdating ng dalawang mabigat na pangyayari sa buhay ko. Ang malaman kong hindi ako magkakaanak at ang iwanan pa ako ng kaisa-isang lalaki na minahal ko ng sobra. Lumayo si Homer at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi na niya ako pinakinggan. Nawala na kami ng komunikasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon makalipas ang mahigit 10 taon ay nakasalubong ko si Homer, Papa Dudut. Milet? Homer, ikaw ba yan? Ako nga.
Ang laki ng pinagbago mo ah. Nagpatubo ako ng balbas eh. Bagay sa'yo. Salamat. Ikaw naman, wala kang pinagbago. Compliment ba yan? Oo naman. Binibiro lang kita. Salamat. Kamusta ka? Eto, ayos naman. Napalago ko na din yung negosyo ko. Sinong kasama mo? Nasa loob pa ng mall. Hinihintay ko nga siya rito eh. May asawa ka na? Ikaw talaga, nagpapatawa ka. Seryoso ang tanong ko. Paano kung magkakaasawa kasal pa tayo? Oo nga. Karelasyon? Nako, kahit wala na tayo, takot pa din ako sa demanda, no? Demanda? Malay ko ba, idemanda mo ako ng pagsama sa ibang lalaki. Biro lang. Kung ganon, sino yung hinihintay mo? Hindi ko siya asawa o karelasyon. 10 taon lang siya, no? Pasensya ka na sa tanong ko ha. Ano ba? Ayos lang yun. Ikaw, may nakarelasyon ka ba? Ha? Anong ha? Huwag mong sabihin na offend ka sa tanong ko. Kasi kanina nung tinanong mo ako, sinagot ko ng diretsyo. Hindi naman. So wala din. Meron. O nasan siya? Wala. Nasa ibang bansa. Ah, okay. May anak na kayo? Oo. 2. Masaya ako para sa'yo. Salamat. Saan ka pupunta ngayon? May bibilhin lang sa loob. Naku, nakakaabala na yata ako sa'yo. Hindi. Matagal din na di tayo nagkita. Masaya akong nakita uli kita. Ikaw talaga? Ikaw ang nang iwan. Ako, nandito lang naman ako. Hoy! Bakit ka malungkot? Biro lang yung sinabi ko ha. Walang sarcasm doon. Galit ka pa ba sa akin? Nagalit ako, oo. Pero kung galit pa ba ako? Di na? Matagal na. Salamat. Patawarin mo ako sa nagawa ko dati. Hindi kita masisisi, pero sana naintindihan mo na din na hindi kita niloko. Hindi ko din alam ang kalagayan ko noon eh. Naiintindihan ko na. Kaya, wag ka nang malungkot dyan. Bilib ako sa'yo. Bakit naman? Nakuha mong patawarin ako kahit sobrang masakit ang ginawa ko sa'yo. Oh, ayan ka na naman. Babalik na naman tayo dyan. Kalimutan na nga natin yun. Salamat ulit. At paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Okay na, move on na tayo. Teka, saan ka pala nanirahan nung umalis ka? Una sa probinsya ako nagpunta. Tapos ng ibang bansa ako. Doon ko nakilala si Ofelia. Siya yung nakarelasyon mo? Oo. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik na ako dito. Nagsama na kami ni Ofelia. Ang galing mong magtago ah. Nandito ka lang pala pero hindi ka nakita ng kahit sino. Naiinggit nga ako sa'yo eh. Bakit naman? Kahit masakit ang ginawa ko sa'yo, napatawad mo ako. At masaya ka na ngayon. Kalimutan na natin yon. Matagal na yon. At isa pa, masaya ka na din naman sa buhay mo ngayon. Sana. Ano? Papa Dudut, may malaking lungkot pala sa puso niya si Homer. Kaya pala nasa ibang bansa ang nakarelasyon niya ay iniwan siya. Isinama nito ang 2 nilang anak at hanggang sa oras na yon ay hindi niya pa din alam kung nasaan sila. Nagtago ang babae kasama ang mga anak nila at hindi niya din alam ang dahilan ng pang-iiwan nito. Pero ang balita niya ay sumama daw ito sa dating karelasyon. Kung gaano ako kagaan noong nagkwekwentuhan kami ay bigla akong nalungkot ng sobra sa mga nadinig ko. Nakakaawa din ang sinapit ni Homer, Papa Dudut. Habang nakikiramay ako sa kanya, ay may biglang tumawag sa akin ang mama. Siya ang batang sinasabi ko na hinihintay ko. Papa Dudut, makalipas ang 1 taon matapos kaming nagkahiwalay ni Homer ay nagampon ako ng 6 na buwan na sanggol at siya nga ang batang lalaki na tumatawag sa akin ng mama. Nagulat pa si Homer kasi imposible nga naman na magkaanak ako, pero ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Na nag-ampon ako at sinabi ko din na alam na ng bata ang sitwasyon niya. Dahil para sa akin ay mas magandang walang nililihim sa bata. Pero hindi naman nagbago ang lahat. Kahit na inampong ko lamang siya ay para niya akong tunay na ina. Nakita ko ang paghanga sa akin ni Homer sa mga nadinig niyang kwento. Pero isang tanong ang ikinagulat ko at hindi ko inaasahan. Tinanong niya kung pwede daw ba kaming magkabalikan.
Hindi ko alam ang sasabihin noong una pero mas maganda talaga ang maging diretsyo at totoo. Hindi ko na po tinanggap ang pakikipagbalikan ni Homer kasi masaya na po ako sa buhay ko kasama ang anak ko. Sinabi ko na lang po na lagi ko siyang isasama sa dasal ko na maging masaya na rin siya at makita na rin niyang muli ang mga anak niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay may napulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan sa aking nakaraan na maitampok sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Milet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.